Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isang pinagpalang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Papa Dudut at sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong programa. Ako po si Lina, 51 years old, isang byuda at kasalukuyang pinapahirapan ng sakit na cancer. Sa totoo lang, ay hindi ako nakikinig ng radyo o manood man lang ng TV. Simula nang mangyari sa akin ang mga paghihirap kong ito. Ngunit siguro ay dahil na rin sa pagkakataon ay bigla na lamang akong nakinig ng radyo hanggang sa natagpuan ko ang inyong programa, maging sa online. Nang marinig ko ang isa sa mga kwentong inire ninyo tungkol sa inyong letter sender na may cancer, ay nakarelate talaga ako ng husto. Lalo na't cancer din ang sakit ko. Katulad ko, ay mahirap din ang pinagdaraanan nila. Sa totoo lang Papa Dudut, ay sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman ko noon. Bukod kasi sa sakit kong cancer, ay nawala na ang lahat ng mahal ko sa buhay. Papa Dudut, bata pa lamang ako ay sari-sari ng trahedya ang dumating sa aking buhay. Nagsimula ito nang mamatay ang nanay ko nang iluwal niya ako sa mundo. Nang mga panahong iyon ay nakulong ang aking ama sa salang hindi niya ginawa. Napunta ako sa pangangalaga ng aking mga kamag-anak. Ngunit sa halip na pag-aalaga ay pang-aabuso at pagmamaltrato pa ang ibinigay nila sa akin. Natigil lamang ito nang sumapit na ako sa hustong gulang, kung saan ay pinilit kong makalayo sa kanila. Bagamat masasabing malas ako sa kamag-anak, ay masasabi ko namang swerte ako sa kaibigan. Mayroon akong matalik na kaibigan noon, si Oscar. At bata pa lamang kami. Ni Oscar ay magkaibigan na kami. Mabait, maalaga, at ang masasabi ko ay mapagmahal. Si Oscar. Sa tuwing may problema ako, ay tanging si Oscar ang tumutulong at umaagapay sa akin. Palagi siyang naroon sa aking tabi, handang tumulong anumang oras. Nang lumaki kami at sumapit sa hustong gulang, ay nagtapat ng pagmamahal sa akin si Oscar. Ngunit ng mga panahong iyon ay meron na akong iniibig, si Romy. Si Romy ay minahal ko dahil simula pa lamang na magkita kami ay umibig na ako sa kanya. Idagdag pa na pareho silang mabait at maalaga ni Oscar. Papa Dudut, mas pinili ko noon si Romy sapagkat mahal ko siya. Si Oscar naman ay mahal ko, pero isang kaibigan lamang, para kapatid lamang ang turing ko sa kanya. Agad namang tinanggap ni Oscar ang aking desisyon ng bukal sa kanyang kalooban. At sa halip ay siya pa ang naging ninong. Nang ikasal kami ni Romy, simula na mag-asawa ako, ay nagpasya si Oscar na magpakabatang binata na lamang. Katulad din ng dati, ay palaging handa si Oscar na tumulong sa akin. Kahit na hindi ko siya pinili bilang asawa, ay mas lalong tumibay ang aming relasyon bilang magkaibigan. Sa kabilang banda, ay naging magkaibigang matalik din ang aking asawa at si Oscar. Kinalaunan, nagkaanak kami ni Romy at pinangalanan naming Joy. Doon ay sunod-sunod ang swerte ang dumating sa aming mag-asawa. Nariyan ang pagkakapromote ni Romy sa kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay nagkaroon kami ng bahay at sasakyan. Labis ang kasiyahan. Naming mag-asawa noon, lalo na't malusog at masigla si Joy. Bukod pa siyempre sa kasaganahan sa buhay na natatamasa namin, ang akala ko Papa Dudut ay magiging tuloy-tuloy na ang swerte sa aming buhay.
Ngunit nagkamali ako. Isang gabi, sa saktong 8 taon ng kaarawan ni Joy, ay hindi ko inaasahang darating ang isang masamang bangungot sa aming pamilya. Halos lahat ng nasa party ay nagkakasiyahan, maliban sa akin. Sa hindi may paliwanag na kadahilanan, ay kinabahan ako para sa aking asawa na nooy nasa business trip sa Pampanga. Napansin naman ng aking best friend na si Oscar ang labis kong pag-aalala. Huwag ka nang mag-alala kay Romy. Sigurado akong pauwi na yon, ang wika pa ni Oscar. Sa totoo lang, Oscar, labag sa kalooban ko ang business trip niya sa Pampanga. Napagplanuhan na namin na i-cancel ang trip na yon para sa birthday celebration ni Joy. Pero hindi pumayag ang kumpanya ng pinagtatrabahuhan niya. Kailangan daw talaga siya sa business trip. At saka, ano pa ba ang magagawa ko kundi ang payagan na lamang si Romy? Kwento ko naman. Napatingin ako noon sa aking anak na masayang nakikipaglaro sa mga kaibigan niyang bata, hanggang sa lumingon siya sa akin at ngumiti. Nakaramdam ako ng sandaling kaginhawahan nang makita ko yon, Papa Dudut. Ngunit ilang minuto ang lumipas. Sa isang tawag mula sa hindi kilalang numero ang aking natanggap. Nag-aalangan ko yung sinagot. Hello? Sino po sila? Kinakabahang tanong ko. Maya-maya ay narinig kong nagsalita ang caller. Kayo po ba si Mrs. Lina de la Cruz? Tanong nito sa akin. Agad naman akong sumagot. Oo, at doon ay nagpakilala ang caller bilang isang pulis. Ngunit ang ikinagimbal ko ay ang dahilan kung bakit siya tumawag sa akin. Mrs., alam ko pong nakakabigla ito, pero kailangan po kayong pumunta dito sa ospital. Naaksidente ang kotseng. Minamaneho ng asawa ninyo. Ginawa na po ng mga doktor ang lahat para maisalba siya. Ngunit dead on arrival siya nang dumating sa ospital. Pagpapaliwanag pa nito. Nanginig ang buong katawan ko. Pagkarinig ng balitang yon, napasigaw ako sa sobrang hinagpis. Lahat ng mga bisita, pati ang anak ko, ay napatingin at lumapit sa akin para alamin kung ano ang nangyayari. Pero wala akong lakas ng loob na sabihin ang totoo. Lalo na sa aking anak, dahil ayaw kong masira ang dapat sanang masayang birthday celebration. Samantala, ay nagpasya ako na isama si Oscar sa morgue para tingnan at kunin ang bangkay ni Romy. Pagkakita ko sa walang buhay na asawa ko ay halos mawala ako sa sariling katinuan habang humahagulhol. Hindi ko lubos na maisip na sa isang iglap ay pwedeng bawiin pala ng Diyos ang isang mahalagang tao sa buhay mo. Nang mawala si Romy ay parang nawala na ako ng sandigan sa buhay ko. Papa Dudut, ganon pala kasakit na mawala ng asawa. Masyadong masakit noong burol ni Romy. Ni minsan ay hindi ko sinubukang sumilip sa kanyang kabaong sapagkat hindi ko kaya. Pakiramdam ko noon ay bibigay ako anumang oras. Buti na lamang at nariyan si Oscar na umaagapay sa akin. Kung wala kasi si Oscar, ay baka siguro'y namatay na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng aking asawa. Hindi pa nawawala ang sakit ng aking puso. Sa pagkawala ni Romy ay panibagong dilubyo ang muling dumating sa aking buhay. Bigla kasing inapoy ng lagnat si Joy, kasabay ng pananakit ng kanyang katawan at labis na panghihina. Madalas ding magsuka si Joy at tinutubuan siya ng skin rashes sa buong katawan. Sa tulong ni Oscar ay naidala ko si Joy sa ospital. Doon ay napagtanto kong
may dengue si Joy. Ngunit sa halip na bumuti ang kalagayan ni Joy, ay lalo pa itong nanghina at inapoy ng lagnat. Doon ay humingi ako ng tulong sa Diyos. Naway pagalingin niya si Joy. Ngunit naging bingi siya. Sa aking mga panalangin, mag-iisang buwan. Simula nang ilibing si Romy, ay binawian ng buhay ang kaisa-isa kong anak. Sobra akong nagdalamhati sa pagkamatay ng aking anak, Papa Dudut, at halos mawala ako ng katinuan sa pag-iisip. Sumagi din sa akin na magpakamatay na lamang dahil wala na ang dalawang mahahalagang tao sa buhay ko. Pero pinigilan ako ni Oscar at tulad ng dati, siya ang naging kaisa-isang taong nakiramay sa akin. Palagi siyang naroon para samahan ako at bigyan ng kahulugan ng buhay ko. Ngunit Papa Dudut, hindi pa rin sapat yon para tuluyang mawala ang aking pagdadalamhati. Noong araw ng libing ni Joy, ay hinawakan ni Oscar ang aking kamay at sinubukang i-comfort ang aking nararamdamang pighati. Oscar, sabihin mo sa akin, masama ba akong tao? Tanong ko kay Oscar. May nagawa ba akong masama para parusahan ako ng ganito sa dinami-dami ng tao na pwedeng pahirapan? Bakit ako pa? Pagkatapos noon ay humagulhol na ako ng sobra. Agad naman akong niyakap ni Oscar para pakalmahin. Lina, pagsubok lamang ito sa iyo ng Panginoon. Huwag kang sumuko, ang sabi pa ni Oscar. Paano ako hindi susuko? Tingnan mo yung nangyari sa akin. Lahat ng taong mahal ko, kinuha na sa akin. Ako na lang ang mag-isang nabubuhay. Ngayon, pero agad na tumutol si Oscar sa sinabi kong yon. Hindi ka pa nag-iisa dahil nandirito pa ako. Sinamahan ka. Sa bawat pighati at pagluha mo, napatingin ako sa aking kaibigan. Tama siya. Hindi pa pala ako nag-iisa dahil mayroon akong kaibigan na lagi kong karamay sa mga matitinding pagsubok sa aking buhay. Sa totoo lang, nahihirapan akong makita kang ganyan, nasasaktan ang puso ko. Kaya bilang ang kaibigan mo, nagmamahal sa iyo, gagawin ko ang lahat para makabangon ka. Hindi kita iiwanan, Lina, pangako. Yun ang sinabi ni Oscar na nagpagaan pa sa aking kalooban. Basta, heto ang tatandaan mo. Mahal kita. Napatingin ako sa mga mata ni Oscar na siya namang nagpahid ng aking luha. Pagkatapos, sa isang mainit na yakap ang kanyang ibinigay sa akin na nagpakalma sa aking buong kaluluwa. Huwag mong sisihin ang Diyos sa mga nangyayaring ito sa iyo. Mahal ka niya, Lina, kahit kailan. Hindi ka niya tatalikuran. Dagdag pa niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, mas masakit pala ang mawalan ng anak kesa sa asawa. Oo, labis akong nasasaktan nang mawala sa aking piling si Romy. Ngunit si Joy ang binawi sa akin ng Diyos, ay halos mawalan na ako ng lakas. Parang gusto ko na ring mamatay ng mga oras na yon habang tinitignan ko si Joy na nakahiga ng payapa sa ataul. Ilang beses kong kinwestiyon ng Diyos kung ano ba ang nagawa kong kasalanan sa Kanya, Papa Dudut. Sa isang iglap ay nawala sa akin ang dalawang mahalagang tao sa aking buhay. Hindi ko naiwasang maghinanakit sa Diyos sapagkat ni minsan ay hindi ako nakalimot sa Kanya. Minsan sinabi ko sa Diyos na sana ako na lang ang namatay. Sa halip na si Joy, kinalaunan sa tulong ni Oscar ay unti-unti ko ring natanggap na wala na si Joy. At sinikap kong bumangon mula sa pagkakadapa. 1 taon simula nang mawala sa akin si Romy at Joy, ay panibagong bagyo na naman ang dumating sa akin. Sa pagkakataong ito ay nawala sa akin ang lahat ng naipundar naming mag-asawa
tulad ng bahay, kotse at ilang mga alahas na regalo sa akin noong panahon ni Romy. Hindi na kasi ako nakabayad sa housing loan, kaya ang bahay at iba pang mga ari-arian naming mag-asawa ay sinamsam na ng bangko. Buti na lamang Papa Dudut ay palaging nakahandang tumulong sa akin si Oscar. Dito ka muna tumira sa bahay ko. Feel at home, Lina, sabi niya sa akin. Nang makarating kami sa kanyang bahay, doon muna ako pansamantalang tumira habang naghahanap ako ng trabaho. Salamat. Sa totoo lang ay nahihiya na ako sa iyo. Sobra-sobra na kasi ang naitulong mo sa akin, sabi ko sa aking kaibigan. Ngumiti lang si Oscar sa akin. Wala yon. Hindi ba't magkaibigan tayo? Para saan pa ang pagkakaibigan natin kung hindi tayo magtutulungan? Wika niya. Buti nandyan ka, lamang sa tabi ko. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalo na't wala akong alam na ibang matitirahan. Pero huwag kang mag-alala, Oscar. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Kapag nakahanap ako ng trabaho, maghahanap din ako ng sarili kong tirahan. Ang sabi ko naman. At simula noon ay naging masaya naman ang pagtira ko sa bahay ni Oscar. Marami ang nagtataka at nagtatanong sa amin kung nagsasama daw kami. Pero syempre ay magalang kaming tumatanggi, Papa Dudut, dahil kay Oscar ay unti-unti ko nang nakalimutan ang aking mga paghihirap at nakabawi sa buhay. Samantala, isang araw ay masaya kaming kumakain at nagkwekwentuhan sa isang fast food chain. Sinasariwa namin ang mga masasayang alaala namin, lalo na noong mga binata't dalaga pa lamang kami, hanggang sa may itanong ako sa kanya. Masaya bang maging binata? I mean, bakit hindi ka nag-asawa? Kung titingnan kasi ang estado mo sa buhay, very qualified kang magtayo ng sariling pamilya. Hindi mo pa ba nahahanap ang right girl mo? Curious na tanong ko sa kanya. Sandaling natawa naman si Oscar sa aking tanong. Pagkatapos ay sinagot niya ako. Sabihin na nating nakatagpo ako noon ng babae na inakala kong right girl para sa akin, only to find out in the end na hindi pala siya ang girl na nakalaan sa akin. Maybe hindi pa siguro pinapanganak ang babaeng nakatadhana para sa akin, o baka naman nasa tabi-tabi lang ang right girl ko, pero hindi ko pa alam o hindi pa niya alam. Pero sa totoo lang, Lina, wala na sa plano ko ang mag-asawa pa. Hayaan ko na lang na ibigay sa akin ang kusa ng Panginoon ang babaeng para sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot sa kanyang sinabi. At naisip ko, paano pala kapag may sarili na siyang pamilya? Naku, kung mag-asawa ka, wawala na ang atensyon mo sa akin. Baka magbago ka na sa pakikitungo mo sa akin, ang sabi ko. Kaya nga ayoko na mag-asawa para hindi mo na siya maging kaagaw sa atensyon ko. Pagpapatuloy pa ni Oscar. Pero alam naman natin na hindi habang buhay na ganito tayo. Malungkot ko pa rin sabi. Huwag mo nang isipin yon, Lina. Besides, hindi na rin ako umaasa na makapag-asawa pa ako. I'm already 34 at saka. At mas mahalaga ka sa akin kesa sa pag-aasawa. Malay mo, ako pala ang nilaan ng Diyos para sa iyo, para maging kaibigan at kasama mo habang buhay. Dagdag ni Oscar na siyang nagpasaya ng aking puso, Papa Dudut. Sa puntong iyon ay narealize ko na hindi lahat ng kamalasan ay napunta sa akin, sapagkat sa tuwing may dumarating na unos ay may tagapagligtas akong nagtataboy sa unos palayo sa aking buhay. Kahit na nawala na ang dalawa sa pinakaimportanteng tao sa aking buhay, ay nariyan naman ang matalik kong kaibigan
na si Oscar na ibinuhos na yata ang kanyang buhay sa pagtulong sa akin. Nalulungkot ako at nakakaramdam ng guilt sapagkat hindi ko masuklian ang mga ibinibigay na pagmamahal sa akin ni Oscar. Pero inaamin ko, Papa Dudut, kung hindi dumating sa buhay ko si Romy, ay si Oscar ang pipiliin kong mapangasawa dahil sa pagiging likas na mabait, maalaga at mapagmahal. Muling nabuksan ang aking puso na mahalin ng tuluyan si Oscar. Hindi lamang pagmamahal ng isang kaibigan, kundi pagmamahal na ibinibigay ko kay Romy nung siya ay nabubuhay. Ngunit sa maraming kadahilanan ay hindi ako naglakas ng loob na sabihin kay Oscar ang aking nararamdaman. Iniwan ko na lamang noon sa tadhana kung hanggang kailan tatagal ang nararamdaman ko para sa aking kaibigan, Papa Dudut. Naging masaya ang halos 7 buwan na paninirahan ko sa bahay ni Oscar. Dahil sa kanya ay unti-unti akong nakamove on sa mga kamalasang nangyari sa akin noon. Ngunit ang kasiyahang yon ay may hangganan din pala, sapagkat nagbadya ang panibagong unos sa buhay namin ni Oscar. Marami akong napansing pagbabago sa kalusugan ni Oscar. Una, palaging sumasakit ang kanyang tiyan. Madalas din siyang magsuka at mahilo. Nawala na rin siyang ganang kumain. Napansin ko din kay Oscar na namamayat siya at naninilaw ang kanyang mga balat. Dahil sa labis na pag-aalala ko kay Oscar, ay sinamahan ko siyang magpakonsulta sa doktor. Nung una'y sinabi ng doktor, simpleng pananakit lamang ng tiyan dahil sa kanyang mga kinain. Oscar, nag-aalala na ako sa kalagayan ng kalusugan mo. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong ko sa aking kaibigan. Bagamat alam kong maski siya ay nahihirapan sa sakit na nararamdaman niya, ay pinilit pa rin ni Oscar na maging masayahin. Okay lang at walang iniindang sakit. Ano ka ba? Masyado kang matatakutin. Don't worry, kaya ko to. Wala kang dapat na ipag-alala. Pero kahit na anong sabihin niya na okay lang siya, ay hindi ko makuhang makampante. Dahil naman, Oscar, ipakita mo kasi sa akin na malakas ka. Nanghihina kasi ang loob ko kapag nakikita kitang matamlay. I guarantee you, wala kang dapat na ipag-alala. In the first place, hindi ito malala. Sakit lang to ng tiyan, baka loperamide lang. Okay na ako, aniya. Habang pilit na nagpapalakas. Oscar, mahinang wika ko. Meron akong sasabihin sa'yo. Tingin ko, in love na ako sa'yo. Pag-amin ko kay Oscar, Papa Dudut. That time ay na-realize ko ang tunay kong nararamdaman para sa best friend ko. Ilang beses ko yung pinag-isipan. And then, it came into my senses. Na mahal ko na nga si Oscar nang higit pa sa isang kaibigan. Samantala, natahimik si Oscar sa aking mga sinabi. Alam kong magugulat ka sa sinabi ko. Huwag mo na lang pansinin yon, nahihiya kong sabi sa kanya. Pero ngumiti lang sa akin si Oscar at hinawakan ang aking mga kamay. No, it's okay. Sa totoo lang, Lina, masaya ako ngayon sapagkat sa wakas, minahal mo na rin ako. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Salamat, Lina, wika niya. Bumilis ang tibok ng aking puso pagkarinig sa sinabi ni Oscar. Sa kabilang banda ay muli siyang nagpatuloy. Gusto ko ring sabihin sa iyo na mahal din kita, minahal kita. Simula't simula pa lamang na magkakilala tayo. Ikaw lang talaga ang babae sa puso ko, Lina. Kaya nga, noong naging asawa mo na si Romy, mas pinili ko na lang na magpakatanga sapagkat walang babae ang makapapalit sa iyo
sa puso ko. Kahit masakit para sa akin, na makita kang ibang mahal mo, ay tiniis ko sapagkat gusto kitang makitang masaya kasama ng taong mahal mo. Patawad, Oscar, kung hindi kita magawang mahalin noon. Inaamin ko na naging bulag ako noon sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. At ngayon, kung nga na-realize na hindi pa pala ako pinanganak na malas sapagkat nandirito ka sa tabi ko. Ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon, ang sabi ko naman sa kanya. Ngunit ang romantikong eksena na yon ay napalitan ng pag-aalala. Muling namimilipit sa sakit ng tiyan si Oscar. Napapasigaw na siya sa sobrang kirot hanggang sa bigla na lamang siya nawala ng malay. Sobra ako nataranta noon at agad na humingi ng tulong sa aming mga kapitbahay. Agad namang nadala sa ospital si Oscar, Papa Dudut. Binantayan ko sa ospital ang lalaking pinakamamahal ko. Marami akong sinakripisyo tulad ng trabaho. Pero ayos lang sa akin. Malaki naman ang naipon ko noon. Kaya sapat na yon sa ilang buwan. Samantala, makalipas ang ilang araw ay lumabas ang resulta ng sakit ni Oscar. Meron siyang stage 4 pancreatic cancer at wala na siyang pag-asang gumaling. Papa Dudut, masakit sa akin nang malaman kong may pancreatic cancer si Oscar. Sa tuwing naiisip ko ang salitang cancer, ay nawawalan ako ng lakas at pag-asa. Ilang test at chemotherapy ang isinagawa kay Oscar, ngunit parang walang nangyayari. Lalo pa akong nanlumo nang hindi nagtagumpay ang Whipple procedure na isinagawa ng mga doktor kay Oscar. Kumalat na kasi sa ibang bahagi ng katawan ni Oscar ang cancer, Papa Dudut. Simula noon, tuluyan nang nanghina ang pangangatawan ni Oscar. Hindi na siya nakapagsalita o dumilat man lang. Tanging aparato na lamang ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Ako naman bilang kaibigan ay madalas akong nasa tabi niya at madalas din akong nagdarasal sa Panginoon na sana'y maghimala siya at pahabain pa ang buhay ni Oscar. Ngunit naging bingi ang Panginoon sa aking mga panalangin hanggang sa isang araw ay tuluyan nang bumigay ang katawan ni Oscar. Nanlumo ako. Pagkakita sa kamamatay pa lamang na si Oscar. Doktor, pakiusap. Baka pwede pang isalba ang buhay ng kaibigan ko. Parang awan nyo na, sabi ko. At nagbabaka sakaling magawan pa ng paraan at mabuhay muli ang aking pinakamamahal. Ginawa na po namin ang lahat. Patay na ang inyong kaibigan. I'm sorry. Yun na lamang ang nasabi ng doktor na nagtangkang sumalba sa buhay ni Oscar. At that point ay gumuho ang aking mundo. Nawalan ako ng pananampalataya sa Diyos dahil sa mga pagsubok na ibinigay niya sa akin. Samantala, dumating ang aking hipag na si Alice para damayan ako. I'm so sorry ate. Huwag ka nang umiyak ate. Tama na yan. Malulungkot lang si Kuya Oscar sa kabilang buhay. Kapag nakikita kanyang umiiyak, sabi niya sa akin. Habang sinusubukan niyang pakalmahin ako. Pero na mga oras na yon ay sumabog na ako ng tuluyan. Sabihin mo nga sa akin, may Diyos ba? Totoo bang may Diyos? May Diyos ate, sagot niya sa aking katanungan. Pero bakit hindi niya dinidinig ang panalangin ko? Masama ba akong tao ha Alice? Masama ba akong asawa? Masama ba akong ina? Masama ba akong hipag? Masama ba akong kaibigan? Bakit ako ang pinapahirapan ng Diyos? Halos isumbat ko na nga sa Diyos ang lahat ng mga pahirap na ibinigay niya sa akin. Hindi ka masamang tao ate at huwag mong isipin na pinapahirapan ka ng Diyos.
Mahal ka niya ate. Kung nangyari ito ay may dahilan. Siguro ang Diyos. Pagpapatuloy pa ni Alice. Ngunit hindi ako noon kumbinsido sa kanyang sinabi. Dahilan? Anong dahilan niya? Bakit sa dinami-daming masasamang tao sa mundo, ako pa ang napili niya? Paglaruan, naging mabuti akong tagasunod niya. Ni minsan ay hindi ko siya nakalimutan. Bakit niya ako tinalikuran? Naiiyak kong sabi sa kanya. Agad naman akong niyakap ni Alice para pakalmahin ako. Ate, tama na. Alisin mo sa iyong isipan na pinaglalaruan ka o tinatalikuran ka ng Diyos. Hindi siya ganon ate. Kung nararanasan mo man po ito, may dahilan siya. Kaya niya ibinigay sa iyo ito. Kung anuman ang dahilan, ay siya lamang ang nakakaalam. At saka, ate, hindi kailanman nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa atin. Kung hindi natin kaya, patatagin mo ang loob mo, Ate Lina. Alam ko na may katapusan din ang mga paghihirap mong ito. Aniya, Papa Dudut. Heto na siguro ang pinakamalungkot na bahagi ng aking buhay. Ang iwanan ni Oscar. Hindi ko matanggap na wala na ang aking matalik na kaibigan, tagapagligtas at minamahal. Minsan ay hindi ko maiwasang maghinanakit sa Diyos, sapagkat lahat na yata ng mahahalaga sa aking buhay ay binawi niya. Madalas kong questionin ang Diyos sa mga paghihirap na dinaranas ko. Tinatanong ko sa Kanya kung mahal niya ba ako, kung naging masama ba akong tao, kung nagkulang ba ako sa Kanya. Inaamin ko, Papa Dudut, na minsang pumasok sa aking isipan na baka pinanganak akong malas sa buong buhay ko dahil puro kamalasan ang tila ng ibabaw. Ayokong isipin na sadyang malas ako, ngunit hindi ko maiwasang mag-isip ng ganon dahil sa mga kamalasan na dumarating sa aking buhay nang mamatay si Oscar. Hiniling ko sa Diyos na kunin na rin niya ako. Total naman, wala na rin namang silbi ang aking buhay dahil wala na rin ang mga mahal ko sa buhay. Ngunit sa halip na dinggin ang aking kahilingan, ay binigyan niya ako ng isang kaibigan sa katauhan ni Alice, ang nakababatang hipag ng asawa kong si Romy. Si Alice ang nagkumbinsi sa akin na magbalik loob sa Diyos. Madalas niya akong sinasama sa mga misa, prayer meetings, novena at mga sharings. Dahil sa kanya ay nagliwanag ang aking isipan at tinanggap ko ang aking kapalaran. Simula noon ay muli akong nakaramdam ng kasiyahan na madalang na dumarating sa akin noon, Papa Dudut. Akala ko noon ay magpapatuloy pa ang kasiyahang yon, ngunit nagkamali ako. 2 taon po ang lumipas. Nang sumapit ang 40 years old ko, ay nagsimulang makaramdam ako ng kakaiba sa aking pangangatawan. Nagsimulang tubuan ako ng mga pasa sa aking balat, kasabay ng madalas kong panghihina at pagsusuka. Madalas din po akong lagnatin at minsan ay hinihimatay pa. Sa tulong ni Alice ay sinugod ako sa ospital at sinuri. Ilang test ang isinagawa sa akin bago lumabas ang nakakatakot na resulta. May leukemia ako. Nung una, Papa Dudut, ay nanlumo talaga ako. Hindi ko lubos na maisip na magkakasakit ako ng ganon. Pero kinalaunan, dahil na rin sa mga nararamdaman kong sakit at pagbabago ng aking anyo, ay natanggap ko rin ang aking kalagayan. Hindi ko na rin sinisisi ang Diyos. Kung kapalaran ko talaga ang magdusa sa habang buhay, so be it in the first place. Wala na rin naman akong magagawa kahit nasisihin ko ang Diyos. Hindi na rin naman ako gagaling. At sa totoo lang, Papa Dudut,
hindi rin ako umaasa sa paggaling. Ipinagpaalam ko na sa Diyos ang aking kahihinatnan. Besides, hindi naman talaga sa lupa matatagpuan ang kasiyahan ayon kay Alice, kundi sa langit kapiling ang Diyos. Kung sakaling naghihirap man ako sa daigdig, alam kong paraiso ang madadatnan ko sa piling niya. Samantala, isang araw ay sinamahan ako ni Alice sa simbahan. Nagbabaka sakali siyang magbalik loob ako sa Diyos. Nang pumasok ako sa loob, ay nakaramdam ako ng kapayapaan. Doon ko na-realize na kailangan kong isuko muli ang aking sarili sa Kanya. Humingi ako ng tawad sa Diyos, lalo na sa mga paninisi ko sa Kanya, at pinangako ko na sa nalalabing buhay ko ay ilalaan ko na lamang ang aking sarili sa pagboboluntaryo sa mga gawaing pangsimbahan hanggat kaya pa ng katawan ko. Salamat, Alice, at palagi mo akong sinasamahan dito sa simbahan. Ang sabi ko sa aking hipag. Pagkaraan ng maraming araw na pagsama niya sa akin sa bahay ng Panginoon. Wala yun, ate. At least, nagbalik loob ka na ulit sa Diyos despite sa mga pagsubok na dumarating sa iyo. Masayang wika ni Alice. Sa totoo lang, hindi ko na kino-question pa ang Diyos sa mga ibinibigay niya na pagsubok sa akin. Pinaubaya ko na lamang sa Kanya ang aking buhay. At sa kasabihan mo, hindi ba na ang totoong buhay wala sa daigdig, kundi sa paraiso kasama ng Panginoon, sabi ko. Habang nakatingin sa malaking krus ni Hesukristo sa likod ng altar, naisip ko na napakaliit na bagay ang mga pagsubok na nararanasan ko kumpara sa mga sakripisyo ni Hesukristo para lamang maisalba ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Hinawakan muli ng aking hipag ang aking mga kamay at agad akong nakaramdam ng kapayapaan. Huwag kang mag-alala, ate, matatapos din ang lahat ng yan. May awa ang Diyos. Mahal na mahal ka niya, sabi pa niya sa akin. Napangiti ako sa aking hipag. Oo, alam kong mahal niya ako dahil nandirito ka sa tabi ko, Alice, upang maging kaibigan ko. Hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos na mag-isa, Papa Dudut. Sa ngayon ay tanggap ko na po ang aking kalagayan. Naunawaan ko na rin kung bakit ibinigay sa akin ng Diyos ang mga pagsubok na ito. Gusto niya kasing maging matatag ang aking puso at pananampalataya sa Kanya. At kung sakaling mangyari yon, ay hindi ako natatakot, bagkos ay masaya pa ako dahil makakaharap ko na rin ang Diyos. Pati na ang mga mahal ko sa buhay. Sina Romy, Joy at Oscar, Papa Dudut. Kung sakaling mamatay ako, ay hinihiling ko sa Diyos na sana'y sunduin ako ng mga mahal ko sa buhay patungo sa lugar na kinaroroonan ng kaligayahan at kaliwanagan. Sa ngayon ay nakikipagbuno pa rin po ako sa sakit na leukemia, although pinaubaya ko na. Sa Diyos ang kahihinatnan ko kung sakaling mabubuhay pa ako ng mahabang panahon, ay tatanggapin ko ito ng bukal sa aking kalooban at magpapasalamat ako sa Kanya. Kung sakali namang kukunin na niya ako, ay ikalulugod ko, Papa Dudut. Gusto kong ibahagi ang mga natutunan ko. Una, maging matatag sa bawat pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Pangalawa, maging positibo sa lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay. At pangatlo, may dahilan ng Diyos kung bakit niya binibigyan
ang isang tao ng pagsubok at kahit kailan ay hindi nagbibigay ng pagsubok ang Diyos sa isang tao kung hindi niya kaya. Akala ko ay hindi ko kayang harapin ang mga iyon. Pero nagkamali ako. Kaya ko pala. Life goes on. Ang buhay ay puro pagsubok. At sa mga pagsubok na iyon ay natututo kang maging matibay at matatag. Huwag kang susuko dahil lahat ng ito ay may katapusan din. Muli, nagpapasalamat ako sa iyo, Papa Dudut, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na maibahagi ang aking buhay. Naway kapulutan po ito ng aral at sana'y magpatuloy pa. Ang inyong magandang programa, lubos na nagpapasalamat, Lina. Maraming salamat, Lina, sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng buhay sa Papa Dudut na YouTube channel sa ating segment na Papa Dudut Stories. Bagamat puno ng pagsubok ang iyong buhay, ay may pag-asa pa ring makikita na siyang nagbibigay pa rin sa iyo ng dahilan para magpakatatag at lumaban para sa iyong buhay. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Kaya kahit anuman ang sitwasyon mo, lumaban ka lang at huwag susuko. Tandaan na hindi lang naman ikaw ang dumaraan sa ganyang pagsubok. Nangyayari yan sa iyo sapagkat gusto kang turuan ng Panginoon na maging matapang at matatag. At kung mawalan ka man ng pag-asa, ay huwag ka pa ring susuko dahil hindi ka bibiguin. Ang ating Panginoon, mahahanap mo rin ang hinahanap ng iyong puso. Kaya para sa iyo, Lina, hanggat may buhay, sige lang, laban lang. Palagi mong tatandaan na hindi lang ikaw ang mag-isang lumalaban dahil kasama mo ang Diyos at gagabayan ka niya hanggang sa huli.